Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinumpirma kahapon August 27 ng kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Guo na sabay silang umalis ng Pilipinas kasama ang kuya nito na si Wesley Guo noong nakaraang buwan na. Sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng iligal na operasyon sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sinabi nito na nagpalipat-lipat umano silang tatlo ng bangka mula sa Pilipinas papunta sa Malaysia. Nakarating na anya sila sa Malaysia ngunit hindi rin ito matukoy kung anong petsa sila nakarating sa naturang bansa. Mula sa Malaysia, pumunta pa ang mga ito sa Singapore, saka tumuloy sa Indonesia gamit ang Philippine passports. Itinanggi naman ni Sheila na alam nito ang kinaroroonan ni Alice. Asan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. Oh, bakit hindi mo alam? Tatlo kayong naglanding sa Malaysia. Yung Ba't di mo alam kung huli-hiwalay nasa na yung kapatid mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na may alam na umano ito kung sino ang sangkot sa pagtakas sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay PBBM, kabilang sa mga iniimbestigahan ngayon ay mga personnel mula sa Bureau of Immigration. Itinago din umano na sa Pangulo ang impormasyon ukol sa pag-alis ng bansa ni Guo. Tiniyak nito na masusi ng iniimbestigahan ng Department of Justice kung ilan ang maaaring sangkot dito o kung may sindikato na tumulong kay Guo at tutukuyin din nila ang mga personalidad na ito. Pero meron na po kayong idea on whose heads will roll? Very, very good idea. I have a very good idea. Na may mga DI personnel na may alam and you were allegedly kept in the dark daw. Oh yes, definitely. So DOJ, I was just with the secretary earlier today. Is almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have all of those who are involved in this, and we will act very quickly. Hataw Balita ngayon. Isang temporary protection order ang inilabas ng Davao City Regional Trial Court, Branch 15, para ipatigil ang police operation sa compound ng religious group na Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Ipinahihinto na rin ang anumang aksyon ng pulisya na banta sa buhay, kalayaan o seguridad maging sa ari-arian ng mga petitioner. Ayon sa korte, paglabag hindi lamang sa property rights ng petitioners kundi pati na rin sa kanilang religious freedom at academic rights ang ipatutupad na control at restriction ng Police Regional Office 11 sa compound ng KOJC at JMC. Nagbunyi naman ang kampo ng KOJC sa naging desisyon ng korte. Klaro po, walang duration. So, dapat po ang mga polis, salamat po sa inyo, pwede na po kayo umalis. Nakausap ko na po si General Torre, sinabihan ko siya na may order na, sinabihan ko siya, sir, pwede na po kayo umalis. Saan po ba kayo? Nandun daw siya sa regional office. So, pinapunta niya ako doon, kasama yung sheriff. So, puntahan po namin siya doon para ma-serve po ito formally. Hataw Balita ngayon. Sa isang pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Camille Tinga, kinumpirma nito ang paglalabas ng Temporary Protection Order na inisyu ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 kaugnay sa inihaing writ of amparo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at Jose Maria College Foundation. Pero nilinaw ng Supreme Court, hindi mapipigilan ng kautusan ng korte ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga pulis laban kay Apollo Kibuloy. Ang utos ay tanggalin ang barikada at iba pang harang papunta at palabas ng KOJC at JMCFI compound. Hataw Balita ngayon.
Pinaalalahanan ng Commission of Human Rights ang Philippine National Police at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na irespeto ang karapatan ng bawat isa sa gitna ng tensyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay KOJC leader Apollo Quiboloy. Sa isang pahayag, sinabi ng komisyon na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa compound ng grupo sa Davao City. Nanawagan din ito sa PNP na magpatupad ng maximum tolerance upang maiwasan ang anumang kaguluhan at igalang ang karapatan ng mga miyembro ng grupo ni Quiboloy sa kanilang gawaing pangrelihiyon at tiyakin ang kaligtasan ng mga nasa loob ng compound. Sinabi pa ng komisyon na may mga naitala na silang insidente na kinasasangkutan ng mga pulis at KOJC members na maaaring may nalabag na karapatang pantao. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng suporta sa Philippine National Police ang iba't ibang partido politikal sa ilalim ng Alyansa ng Bagong Pilipinas para sa isinasagawang paghahanap at pag-aaresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kapwa-akusado sa KOJC compound sa Davao City. Binubuo ang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Lakas Christian Muslim Democrats, National People's Court Commission, Nationalista Party at National Unity Party. Nilagdaan ng mga liderato ng mga partidong ito ang isang joint statement para ipahayag ang kanilang pagsuporta sa PNP na magawa nito ang kanilang legal na tungkulin sa panghuhuli sa mga lumalabag sa batas. Iginiit ng mga leader nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagpapanatili ng kaayusan at ang pagrespeto ng karapatan ng bawat mamamayan. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Coast Guard na nasa kritikal na lebelo, paubos na ang supplies ng mga personnel nila na sakay ng BRP Teresa Magbanwa na nakadeploy sa Escoda Shoal. Hindi kasi nahatiran ulit ng supply ang barko matapos mabigo ang resupply mission Kamakalawa. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Coast Guard Commodore J. Tarieda, pangunahing dahilan nito ang labis na deployment ng mga Chinese vessel sa dadaanan ng BRP Cabra at BRP Cape Engaño. Bukod dito, pagsapit-anya ng hapon ay hindi na naging maganda ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat kung kaya't nagdesisyon ang PCG na i-abort ang resupply mission. Well, I have to admit it is really difficult on the part of the Philippine Coast Guard to resupply BRP Teresa Magbanwa right now. The essential supplies and food requirement for us to feed our crew on board Teresa Magbanwa is already critical. Hataw Balita ngayon. Ng mga barko ng Estados Unidos ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mga resupply mission sa mga sundalong nasa istasyon sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na mga serye ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Ayon kay Admiral Samuel Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command, isa ito makatwirang opsyon na nangangailangan ng konsultasyon sa pagitan ng mga kaalyado sa kasunduan. First step is consultations on the articles, and so when you ask, would the U.S. consider? I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, gagawin muna nila ang lahat ng opsyon sa pagganap ng kanilang misyon bago humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. The attitude of the Armed Forces of the Philippines, as dictated by the Philippine laws, is for us to first rely on ourselves. So we are going to try all
options, all avenues that are available to us in order for us to achieve the mission. And in this case, the resupply and rotation of our troops. So while we can do it by ourselves, we will do it. And we will then seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Hataw Balita ngayon. Tiwala pa rin ang nakararaming Pinoy sa performance sa trabaho ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research sa nakalipas na second quarter ng taon. Gumanda pa ang ratings ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay nahigitan ang trust at performance ratings ni VP Duterte na bumaba ng ilang puntos. Nasa 71% ng mga Pinoy ang tiwala kay PBBM habang 67% naman kay VP Sara. Lumabas din sa survey na 68% ng mga respondents ang kontento sa trabaho ng Pangulo habang 60% lamang sa Vice Presidente. Isinagawa ang survey mula June 30 hanggang July 5 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents at ikinatuwa naman ni PBBM ang mataas pa ring trust rating niya. It's good to have that kind of result or statistic behind you. They just again, every time this happens, for us, as far as I'm concerned, is that it seems to be people beginning to understand what we're trying to do. They're beginning to feel the effects of it, and so you must continue to do more and even try to do even better. So that's always an inspiration for me. Hataw Balita ngayon. Nag-anunsyo na po ng walang pasok ang ilang lokal na pamahalaan ngayong araw ng Miyerkules dahil sa patuloy na pag-ulan. Inanunsyo ng City Government ng Malabon at Quezon City na suspindido po ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod dahil sa itinaas na heavy rainfall warning ng Pag-asa sa buong Metro Manila. Kansilado naman ang face-to-face classes at magkakaroon ng shift to modular distance learning mula sa kinder hanggang grade 12 kasama ang alternative learning system, both public at private schools sa bayan ng Taytay, Rizal. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Davao Regional Police Office na hindi sila aalis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ at tuloy pa rin ang pagsisilbi ng warrant of arrest para sa leader nitong si Apollo Kibuloy. Ito'y sa kabila ng utos ng Korte sa Davao na alisin ang mga barikada ng pulis at itigil ang anumang aksyon na magdudulot ng banta sa buhay, kalayaan o seguridad at maging sa ari-arian ng KOJC. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng Temporary Protection Order ang Davao City Regional Trial Court Branch 15 pabor sa religious group na Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy kahapon. Sa court ruling, inatasan ng korte ang mga pulis na alisin ang kanilang mga barikada at harang sa pasukan at labasan ng compound. Ipinatitigil rin ang anumang aksyon ng PNP na banta sa buhay, kalayaan o seguridad maging sa ari-arian ng mga petitioner. Ayon sa korte, ang ipinatupad na kontrol at restriction ng PNP 11 sa compound ng KOJC at JMC ay paglabag hindi lamang sa property rights ng petitioners kundi pati na rin sa kanilang religious freedom at academic rights na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Matapos maisilbi ng Office of the Clerk of Court ng order, agad nag-usap ang abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion at Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. No worries about that. Okay. Hindi talaga kayo alis. Unless there is a specific order for us to vacate the property or vacate the compound and stop the implementation of the warrant of arrest. We have agreed to disagree. Yes, sir. Thank you, Attorney.
Sa isang hiwalay na panayam, sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Benner Abalos na hindi titigil ang mga pulis sa paghahanap sa puganting si Kibuloy. Anya, susundin nila ang utos ng korte hinggil sa mga barikada, ngunit mananatili pa rin ang mga pulis sa compound. Walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin namin siyang hahanapin. Dahil kung babasahin natin ang order, tanggalin ang barikada, ang mga barriers, at ang mga blockades. Pero hindi sinasabi rito na titigil kami. Mahahanap na namin si Pastor, tuloy-tuloy pa rin namin ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Kiit ng kalihim, malapit na nilang matagpuan si Kibuloy kaya't hindi maaaring itigil ang operasyon. Maghahain din anya sila ng motion para i-clarify ang naturang kautusan dahil may hawak din silang warrants of arrest mula sa korte. Tugon naman ni Attorney Torion. We will be filing an appropriate manifestation with motion, perhaps an order for him to be cited in contempt. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nasawi ang isang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang magkakasunod na engkwentro sa pagitan ng armadong grupo at tropa ng militar sa Caraga Region. Ayon sa 901st Infantry Battalion, 6 na engkwentro ang naitala sa rehiyon mula August 19 hanggang August 26 sa mga lugar ng Butuan City at Sibagat, partikular sa mga barangay ng Salvacion de Oro, Tabon-Tabon at Vilangit. Samantala, na-recover naman ang 3 high-powered firearms kasama ang mga bala, magazine, medical kit, warfare paraphernalia at mga personal na gamit ng mga bandidong grupo. Kinilala naman ang nasawing NPA na si Alias Tulong. Patuloy pa ngayon ang pursuit operations upang matukoy ang kinaroroonan ng mga natitira pang mga rebelde. Hataw Balita Ngayon. Patay ang isang individual habang totally burned naman ang 5 bahay sa nangyaring sunog sa Baguio City bandang umaga kahapon. Inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng sunog. Si Kapsat, Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Patay ang isang lalaki sa sunog na tumupok ng 7 bahay sa Gairlan Street, Barangay Campo Filipino na sumiklab bandang alas 5:55 ng umaga kahapon, August 27. Sa inisyal na investigasyon ng Baguio City Bureau of Fire Protection, nasa 900,000 ang halaga ng danyo sa insidente na napula alas 8:12 ng umaga. Unfortunately, may isa tayong casualty. It's a senior citizen, around 61 years old. Na-investigate naman na natin ng fire, nandun din yung Soko kanina, and then nadala na sa funeral homes kasama nung family. While hindi pa confirm ni fire, parang yun ang initially na ini-investigate nila, yung kung saan nakatira yung matanda. Hindi naman lubos maisip ni Mang Edwin na sa isang idlap wala na ang kanyang matalik na kaibigan matapos itong matupok ng apoy sa nangyaring sunog. Ayon kay Mang Edwin, nagkakatuwaan pa silang magkaibigan kinagabihan. Kinaumagahan, pasado alas 5 ng madaling araw nang magising ito sa sigaw ng kanyang kaibigan na humihingi ng tulong. Yung paggising ko ng 6 o'clock ng umaga, may naririnig ko sa salas nila na ang lalakas na nahuhulog, mga cabinet, ganun. Kaya nagising ako, tapos sinabi niya, tulong, tulong, tulong. Sumigaw rin ako, bakit Jerry? Sabi ko. Kaya lumabas ako, paglabas ko sa bodega, ang lakas na yung usok sa salas nila, saka sunog. Wala na, hindi ko na nakita si Jerry. Lumabas ka na Jerry, sabi ko, lakas na yung sunog. Maswerte raw at nakalabas agad siya sa bodega at tumakbo palabas. Doon ako ginising ni Jerry na tulong-tulong. Hindi ko na alam na sunog na pala. Kaya ayun, tumakbo na kami. Mga border dyan, tumakbo na rin. Pati ako, makyat na rin ako. Kasi kung di rin ako, alam, tutulungan ko, wala, masupukit rin ako sa loob. Kaya tumakbo na ako. Ayon sa mga residente sa lugar, bagamat mabilis ang responde ng Bureau of Fire Protection Baguio, mabilis din ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials at lumang bahay na gawa sa pine wood ang magkakatabing bahay.
Oo, mabilis din yung apoy. Kaya, kasi ito, old house ito, mga kahoy, pine wood pa. Kaya ang dali. Ayon pa kay Engineer Carame, 5 bahay ang ganap na naabo habang 2 pa ang bahagyang nasira na nakaapekto sa 9 na pamilya at 47 individual. Agad namang nagbigay ng tulong ang CSWDO at Department of Social Welfare and Development Cordillera o DSWD-CAR sa mga naapektuhang pamilya. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa Baguio City Fire Stations, Camp Allen, Quirino Hill, Irisan at Aurora Hill na may augmentation mula sa Tuba Fire Station at volunteers, water delivery companies at iba pang pribadong voluntaryo. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pinakamalaking drone at missile attack sa ere ang naranasan ng Ukraine buhat nang nagsimula ang gera sa bansa. Buso nito, ipinangako ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang kanilang paghiganti laban sa Russia. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon! Hindi bababa sa 7 ang patay at 47 naman ang sugatan matapos ang nangyaring massive airstrikes sa Ukraine. Target nito ang energy infrastructure ng bansa na nagdulot din ng malawakang pagkawala ng kuryente sa mga syudad nito. Layo ng Russia na mapasailalim ang Ukraine sa kadiliman at pagmulan ng freezing winter temperatures na siya nitong magagamit na sandatan ng digmaan. Nasa mahigit 100 iba't ibang uri ng missile at nasa 100 Shahed drone ang nagamit sa nangyaring pag-atake. Iniulat ni Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal na natuklasan ng Air Force ng Ukraine na target nito halos lahat ng rehiyon ng bansa gamit ang kombinasyon ng missiles, drone, cruise at hypersonic Kinzhal missiles. Maituturing na pinakamalaking air attack ito sa loob ng higit 2 taong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ayon sa Ukrainian Air Force Commander Mykola Oleshuk. Hindi naman pinabulaanan ng Russia ang malaking pag-atake na ito gamit ang long-range precision air at sea-based weapons laban sa power grid at rail lines, layunin na maputol ang transportasyon ng mga armas at bala ng mga frontline. Samantala, nangako naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na maghihiganti sa Russia at nakikiusap sa mga kaalyado nito na i-lift o alisin na ang restriksyon sa paggamit ng Western weapons para sa long-range strikes sa loob ng Russian territory na makatutulong umano na pagkasira sa Russian forces. Pinagkalooban ang Ukraine ng Western allies nito ng maraming kagamitang pangmilitar bagamat nagbigay ng mahigpit na kondisyon kung paano lamang ito magagamit. Ayon sa Ukraine, alam naman ng allies nito maging ang mga iba't ibang leader ng bansa kung paano tatapusin ng patas ang laban na ito at hindi sa pamamagitan ng pagpigil sa paggamit ng kakayahan ng long range lalo at walang restriksyon ang kalaban ayon kay Zelensky. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Nailigtas sa matagal na pagkabihag ng Israeli military ang isang hostage ng Hamas na ngayon nasa pangangalaga ng medikal ayon sa Israeli Defense Forces. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon! Matagumpay na nailigtas ng Israel military si Kaid Farhan Al-Qadi, 52 taong gulang, matapos siyang mabihag ng 326 na araw sa timog na bahagi ng Gaza sa gitna ng isang komplikadong operasyon. Hindi makapaniwala ang Hostage Families Forum sa pagbabalik na ito ni Al-Qadi na ngayon ay nagpapagaling sa isang ospital ayon sa Israeli Defense Forces. Mula sa komunidad ng Bedouin na pinaninirahan ng karamihang Muslim, si Al-Qadi kung saan nagtatrabaho siya sa isang pabrika sa Kibbutz Magen na isa sa mga lugar na inatake noong Oktubre.
Natagpuan siya ng mga militar sa isang underground tunnel matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa kanyang kinaroroonan. Ayon kay spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, pagsisikapan nilang mailigtas ang tinatayang nasa 108 bihag ng Hamas maliban sa pinaniniwalaang bilang ng mga patay na. Kaugnay ito sa pagpapalaya ng malaking bilang ng mga bihag kapalit ng mga Palestino na naikulong sa Israel sa ceasefire na ipinatupad noong Nobyembre. Axis Salam, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Pinagtutuunan ng pansin ng mga presidential candidates na sina Donald Trump at Kamala Harris ang mga swing states kung saan magiging kritikal ang pagkapanalo. Isa ang Georgia sa magiging battleground na nais nilang makuha ang atensyon ng mga botante. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon! Nagdaos ng kampanya si Vice President Kamala Harris at running mate nito na si Minnesota Governor Tim Walz sa Georgia. Magsasagawa sila ng bus tour sa rehiyon para mabisita ang iba't ibang grupo ng botante, kabilang ng mga rural area kung saan malakas si former US President Donald Trump. Bibisitahin din nila ang mga suburban at urban districts ng Albany at Valdosta kung saan karamihan ng nakatira ay African Americans. Nakatakda namang tuldukan ni Harris ang kanyang kampanya sa Savannah kung saan ilalahad nito ang nakataya sa darating na eleksyon. Batay sa pinakabagong survey, nangunguna si Trump ng 0.6% kay Harris sa Georgia. Ibig sabihin, maaaring mahati ang estado sa dalawang kandidato. Ayon kay Republican Senator Lindsey Graham ng South Carolina, importanteng makuha ni Trump ang Georgia para manalo. Dagdag nito, magiging malabo ang re-election ng dating presidente kung matatalo siya roon. Bukod sa Georgia, balak din ng kampanya ni Harris at Walz na pagtrabahuan ng 6 pang battleground states ng Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania at Wisconsin. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Ikinagulat ng meteorologist na nagkaroon ng mas maraming bagyo sa Pacific kaysa sa Atlantic ngayong taon na. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon! Maliban sa 3 hurricane na umiikot sa Atlantic noong Lunes, ang 2024 hurricane season ay hindi sumasang-ayon sa predicted ng mga forecaster. Nakagugulat umano na nagkaroon ng mas marami bagyo sa Pacific kaysa Atlantic ngayong taon at ngayon nakalipas sa linggo ay napakatahimik sa Atlantic habang papalapit na ang tradisyonal na pinaka-busy na panahon ng season. Nangangailangan ng mga bagyo na mainit na tubig sa karagatan upang lumakas. Ngunit ibinalita ni meteorologist Ryan Mao na ang mga bagyong nabubuo malapit sa Africa ay nakararanas na masyadong malamig na temperatura upang mapanatili ang pag-ulan. Ngayong 2024, nabuo ang 5 bagyo sa Atlantic Basin habang ang Pacific Basins ay nakabuo ng 9 na bagyo kung saan itong bilang ay di tumutugma sa mga inaasahan ng mga eksperto na magkakaroon ng napakaaktibong season. Kasabay nito ang 2024 Eastern Pacific Hurricane Outlook ng National Oceanic and Atmospheric Administration ay nagsabing 60% na chance na below normal ang season, 30% ang chance na near normal ang season, at 10% chance lamang ang above normal na season nito. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images nga, patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat at ito magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng central at southern Luzon, yung Mimaropa, Calabarzon, kasama din yung Bicol Region at kasama din itong Metro Manila at sa may area ng Kabisayaan. So makikita nyo halos maulap, lalong-lalo na dito sa may central and southern Luzon. In particular, bibigyan ko po ng diin itong area na ito ng Palawan, ng Antique, gayon din sa ilang pambahagi ng Occidental Mindoro, kasama itong area ng Cavite, Batangas,
Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac at yung Metro Manila kung saan ngayong umaga nakakamonitor tayo ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Magpapatuloy itong hanggang malalakas sa mga pag-ulan ngayong umaga pero inaasahan po natin bandang tanghali hanggang late afternoon mababawasan po yung malalakas na mga pag-ulan. Pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi, posible pa rin itong area ng Central Luzon, yung western section ng Central and Southern Luzon kasama yung Metro Manila, makararanas pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Dulot yan ng habagat. Naglabas nga rin tayo ng heavy rainfall warning in particular po sa may area ng Metro Manila. Yellow rainfall warning tayo as of 2 a.m. at magbibigay tayo ng update mamayang 5 a.m. Dito sa may area po ng Metro Manila, gayon din kasama yung Bataan at mga karatig na mga lalawigan. Samantala po, itong area ng Mindanao, makita nyo halos walang masyadong kaulapan at yung area naman ng Northern Luzon, generally fair weather tayo ngayong araw dito sa mga area na to, pero posible pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Ulitin ko po, itong area ng Visayas at Central and Southern Luzon kasama yung Metro Manila, generally po maulan ngayong araw na to at maulap na kalangitan, kasama din yung ilang bahagi ng Benguet at Pangasinan. Sa kasalukuyan nga, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang towards the weekend, in-expect naman natin itong mga pag-ulan na dulot ng habagat ay mababawasan. Pagdating ng weekend, malaking bahagi ng bansa ay makararanas ng generally fair weather with the usual isolated rain showers and thunderstorms. Nagbababala po tayo dito sa Pag-asa dahil nga po tuloy-tuloy itong malalakas sa mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, western section of Central and Southern Luzon. Iba yung pag-iingat po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga po dito sa mga tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Wala pa rin tayong nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat nagbibigay tayo ng paalaala sa mga biglaang paglakas ng alon dulot naman ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may area ng Central and Southern Luzon kung saan nga patuloy ang pag-iral ng hanging habagat. Ang araw natin, sisikat ganap na 5:44 ng umaga tulubog, ganap na 6:11 ng gabi. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagsagawa ng training ang isang malaking institusyon sa lalawigan ng Bataan upang magbigay kaalaman sa mga pasyente at survivors ng cancer. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ang Bataan Peninsula State University o BPSU ng isang skills training para sa mga kababayan nating bahagi ng Bataan Cancer Society. Layon ng nasabing training na mabigyang kaalaman ang ating mga kababayan na may karamdaman na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maaaring pagkakitaan. So nandito po kami ngayon sa Alarnis Farm to conduct po meat processing training para sa miyembro po ng Bataan Cancer Society. So kami po in-invite ni Ma'am Laayani na mag-conduct po ng skills training na ito para mabigyan po natin ng kaalaman at skills po yung kanilang miyembro upang magamit po nila sa kanilang bahay o makapag-establish po sila ng business. Ayon sa kanilang presidente na si Ginang Laarni Pagyo, na bagamat wala aniya silang madalas na maitulong pinansyal, subalit sila naman aniya ay nagiging kasangkapan upang matulungan ang kanilang mga kapwa cancer patient at cancer survivor. Bukod pa rito, ang pinakamalaking tulong aniya ay ang kanilang suporta sa bawat isa. Napaka-importante nun sa mga may cancer. Actually, pag nagka-cancer ka, hindi mo kaagad iisipin yung ano ba yung makukuha mo ano ba yung maano mo o sinong doktor mo, ganyan. Walang ganon. Ang may nakakasurvive ba dito? Pero once na nakakita ka ng taong nakasurvive sa cancer, lalakas ang kalooban mo. Yun ang binibigay namin sa aming mga kapwa may cancer na magbibigay kami ng lakas ng loob, nagbibigay kami sa kanila ng na huwag kang matakot, lumaban ka lang, manalig ka lang sa Panginoon at magiging maayos din ang lahat. Dagdag pa ni Director Gabor, kung hihilingin aniya ng grupo ng Bataan Cancer Society na madalas na magsagawa nito, ay bukas na bukas aniya ang kanilang eskwelahan na mulit-muling magsagawa ng pagtuturo at pagsasanay sa mga ito. Itong mga
training na ito ay sinasagawa namin, depende po sa request po ng kanilang Pangulo. If they will request po regularly, monthly, willing po sumuporta ang BPSU para po sa ating mga kapatid. Milanyo Aquino humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng pamahalaan ng Canada ang pagbabago sa Temporary Foreign Workers Program nito. Sa ilalim ng bagong programa, babawasan ang bilang ng mga temporary foreign workers at permanent residents na pinapapasok sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano, live! Hataw Balita ngayon! Hello, Oraline. Kumusta kayo dyan? Di ko alam kung good news ba to o bad news, pero kailan ba inanunsyo ng gobyerno ang pagbabagong ito, Oraline? Good afternoon, Marie. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagbabagong ito sa ikalawang araw ng cabinet retreat ng kanyang administrasyon kung saan inaayos nila ang autumn agenda ng gobyerno. Ayon kay Trudeau, tinitignan niya ang pagbabago sa Temporary Foreign Workers Program dahil sa mga pagbabago sa job market sa bansa. Bunsod ito ng mabilis na paglago ng populasyon na nagdulot ng stress sa housing market at public services katulad ng healthcare. Sa loob ng 2 buwan, tumaas ang unemployment rate sa Canada sa 6.4%. Sa kasalukuyan, may tinatayang 1.4 million individuals na walang trabaho sa buong bansa. Balik sa'yo, Marie. Oraline, I guess para balansehin lahat ito, kaya may mga pagbabago katulad ng pagbabagong ito sa Foreign Workers Act. Pero ano naman ang reaksyon ng publiko patungkol sa pagbabago sa Temporary Foreign Workers Program? Maria, like you said earlier, there's definitely mixed reactions patungkol sa pagbabagong ito. On one side, merong mga Canadians that are boto para sa pagbagong ito dahil ayon sa kanila nga they're struggling to find a job dahil sa napaka-congested yung job market due to the influx of international foreign workers, etc. On the other hand naman, yung mga foreign workers na pumapasok at ang layunin sa nila is magkaroon ng work permit ay syempre dismayado sila, Marie, dahil nahihirapan nga sila to get work permit now because there's changes to the program. At meron din mga labor advocates na kinikriticize yung programang ito, ang Temporary Foreign Workers Program, dahil nga there are some instances na namimistreat at na-exploit yung mga ng mga employers yung kanilang mga empleyado. Kaya there's definitely multiple points of views. Kaya inaasahan na there's gonna be major reactions, and of course people will have to change their plans, lalo na sa mga kababayan natin na umaasang makakarating dito sa Canada with the hopes of getting a work permit. They have to really understand the changes to the program dahil magkakaroon na ng epekto ito sa September 26 of this year. Marie. Talaga palang ngayon na agad ang pagbabago talaga, o ang implementation nito. Well, I guess magte-Texas na lang muna o Los Angeles si amigo at hindi na muna dyan sa Toronto, Canada. Sige, salamat Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon! Bumaba ang gastos ng mga Amerikano sa back-to-school shopping ngayong taon, ngunit nananatili itong second highest sa kasaysayan. Samantala sa United Kingdom, bumaba ang presyo ng mga bilihin sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 3 taon. Patuloy naman na nahihirapan ang ekonomiya ng Israel dahil sa nagpapatuloy na digmaan. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon! Inaasahang aabot sa $39 billion o 2.2 trillion pesos ang gastos ng mga Amerikano sa back-to-school shopping ngayong 2024. Mas mababa ito kumpara sa record na $41.5 billion o 2.3 trillion pesos noong nakaraang taon. Bagamat bumaba na, ito pa rin ang ikalawang pinakamataas sa kasaysayan. Nagiging mas maingat na ang mga mamimili dahil sa epekto ng inflation at pagbagal ng ekonomiya. Kabilang sa mga binibili ang mga stationery, damit at electronics na itinuturing na discretionary spending.
Sa United Kingdom naman, bumaba ang presyo ng mga bilihin ng 0.3% noong Agosto, ang kauna-unahang pagbaba mula October 2021. Dala ang pagbaba ng summer sales ng mga damit at household items. Bumaba ang presyo ng mga non-food item ng 1.5%, ang pinakamalaking pagbaba sa loob ng mahigit 3 taon. Samantala, tumaas ng 2% ang presyo ng pagkain. Mas mababa ito kumpara sa 2.3% noong Hulyo. Inaasahan ng Bank of England na aabot sa 2.75 ang Consumer Price Index o CPI inflation bago matapos ang taon. Samantala, patuloy na nahihirapan ang ekonomiya ng Israel dahil sa digmaan laban sa Hamas. Nagdulot ang giyera ng pagkasara ng mga negosyo, pagkakansela ng mga flight at pagkawala ng tiwala ng mga international investor. Maaring umabot ang kabuuang gastos ng giyera sa $120 billion o 6.7 trillion pesos, katumbas ng 20% ng GDP ng Israel. Bumaba ang forecast ng GDP growth ng Israel para sa 2024 mula 3% hanggang 1.5%. Nagbabala ang mga ekonomista na ang pagtatapos ng digmaan ang pinakamainam na paraan upang makabangon ang ekonomiya. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni French President Emmanuel Macron na hindi siya sang-ayon sa gobyerno na pinamumunuan ng left-wing New Popular Front Alliance o NFP na nanalo ng pinakamarami na pwesto sa legislative election noong nakaraang buwan. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Boral. Hataw Balita Ngayon. Nababahala si French President Emmanuel Macron tungkol sa katatagan ng gobyerno at hindi naniniwala na ang kaliwang alyansa ay makakakuha ng kinakailangang suporta sa parlamento. Bilang tugon, ang New Popular Front o NPF Alliance na nag-nominate sa isang hindi pamilyar na civil servant na si Lucy Castets bilang kandidato nito para sa punong ministro ay nananawagan para sa mga protesta sa kalye at para labanan si Pangulong Macron. Dahil walang solong grupo ang nanalo ng mayorya sa mga halalan, sinabi ni President Macron na magsasagawa siya ng mga talakayan sa iba pang mga leader ng partido at hinihimok ang kaliwa na makipagtulungan sa iba pang mga puwersang pampolitika. Pinamunuan ang bansa ng isang pansamantalang pamahalaan mula noong halalan at si Pangulong Macron ay nakipag-usap upang bumuo ng isang bagong pamahalaan habang nagtatrabaho upang matiyak na ang bansa ay hindi paralisado o humina. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa estado naman ng Queensland, Australia, bumisita ang Philippine Consulate Office staff sa mga kababayan nating Pinoy bilang bahagi ng kanilang inisyatibo na makaabot at makatugon sa kanilang mga katanungan at kalagayan bilang migrants sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni May Viandog. Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang pagtugon ng Philippine Consulate para sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa regional areas ng Queensland, Australia, lalo na patungkol sa employment rights, document certification at authentication. Kasama sa mga regional town na binisita ng konsulado ay ang Toowoomba, Dalby, Roma at Goondiwindi nitong weekend. Binubuo ang Queensland ng mga Pilipino na pumasok sa bansang Australia bilang skilled o employer-sponsored migrants, permanent residents, international students, at ang iba sa kalaunan ay naging Australian citizens o dual citizenship holders. Kasabay ng patuloy na paglaki ng Filipino community sa estado ay ang kinakaharap ng ating mga kababayang skilled migrants sa pagsisiguro ng kanilang employment rights at accessibility sa mga serbisyo ng konsulado. Binigyang diin naman ni Honorary Consul Attorney Cheryl Gabutero ang kahalagahan ng kanilang kauna-unahang official outreach mission sa Filipino communities upang makamusta ang ating mga kababayan. So this is our first outreach mission and we commenced in the west, but we'd like to push up all the way to the north and even central. So I can't wait to meet the Filipino community. They need to know that we exist and they need to know that the Philippine government is always here to assist them. Dagdag pa ni Consul Cheryl Gabutero, mahalaga rin para sa konsulado ang kapakanan ng mga kababayan nating skilled migrants na dumudulog patungkol sa kanilang employment.
We focus on employee rights, how we can work with employers to ensure that those rights are met and that they're well integrated into the community. Nakatanggap naman ng positibong reaksyon mula sa Filipino community ang naging pagbisita ni Consul Attorney Gabutero at ng consulate staff. At saka yung mga papers, maano mo din na sa online na nila, i-download mo na lang. Saka pagpunta nila, i-fill up mo na at saka pagpunta nila dito, mag-sign na lang sila. So, very thankful talaga ako. At least, welcome kami na kahit hindi ka nakabook, pupunta ka lang dito. You know, everything is... First time to... First time kasi I was happy. May ganitong events eh. Sana sunod-sunod na to. Sana every year na. Sana every year na. Yeah, para sa mga kababayan din. Being a Filipino means that they understand our culture, our values, and they can actually have the heart for the issues that concern us in our stay and support here in Australia. Dinaluhan din ng mga local government representatives ang outreach visit ng konsulado bilang pagsuporta sa Filipino communities at sa consulate office. Filipino community are the heart and soul of what makes our community tick. It's the jobs that you do that others aren't doing that make sure our production keeps flowing. It really is. And it's just, you know, it's a wonderful feeling. They're beautiful people who have a great culture and they embrace the Australian culture, and the Australian culture and Australian people embrace them as well. Tinatayang nasa 77,000 na ang mga Pilipino dito sa Queensland, Australia, at 400,000 naman sa kabuuan ng bansa. Nais naman ipagpatuloy ng Philippine Consulate Office ng Queensland ang kanilang inisyatibo na mas makaabot sa ating mga kababayan dito sa regional areas ng estado sa pamamagitan ng kanilang pagbisita at pagsasagawa ng consular services. Mavian Dog, humahataw sa balita ngayon. Paulit-ulit na tumangging sumagot si Vice President Sara Duterte sa mga tanong ng Makabayan Black Solons tungkol sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng kanyang tanggapan noong 2022. Kahapon August 27 sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, nagsalita na ito sa kanyang opening statement tungkol sa iba't ibang isyong ibinabato sa kanya. Kinwestiyon din ng Vice President ang rules ng House Committee on Appropriations. Dumating din sa puntong humiling ang Vice Presidenteng palitan ang presiding chairperson sa House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam Vice President. Ma'am. I requested as your resource person, I requested so the chairperson of the committee. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Hataw Balita ngayon! Paalala po natin, all levels, public and private. Yung kung Caloocan City, Malabon City, Manila, Marikina, Navotas, Pasig City, Quezon City at sa San Juan City, Taytay, Rizal. Ayan, wala pong pasok dahil po sa mga nararanasang pag-ulan at mga pagbaha. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 6. Ang katwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. At
yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, August 28, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Marie Peñaranda mula po rito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.